araw po sa lahat. Ang aking tatalakayin ay pinamagatang dubbing at subtitling. Ang Pilipinas ay isang bansang multilingual kaya't mahalaga ang pagsasalin sa ating media. Dahil maraming palabas ang nagmumula sa ibang bansa, nagiging tulay ang dubbing at subtitling upang mas maunawaan ng Pilipino ang mga ito. Ano ang dubbing at subtitling? Ang dubbing ay ang pagpapalit ng orihinal na boses ng aktor gamit ang wikang Filipino. Karaniwan ito sa anime, Korean drama, at teleserye adaptation. Samantala, ang subtitling naman ay pagsasalin ng dialogo sa anyong teksto na makikita sa ibaba ng screen. Ito ay madalas gamitin sa Netflix, YouTube, documentaries, at foreign films. Dubbing sa Pilipinas. Nagsimula ang dubbing sa Pilipinas noong dekada 1970 sa mga anime tulad ng Volts 5, Daimos at Shider. Muling simikat ito noong 2000s kasabay ng pagpasok ng mga Korean drama sa lokal na telebisyon. Sa kasalukuyan, malakas ang dubbing sa anime, K-drama, Thai BL or Thai Boys Lover, ganyan, at teleserye remakes na ginagawang mas malapit sa masa ang mga palabas. Bakit mahalaga ang dubbing sa Pilipino? Mahalaga ang dubbing dahil mas madaling maintindihan ito ng mga kabataan at ng masang Pilipino. Nagiging mas relatable ang mga palabas dahil gumagamit ng pamilyar na ekspresyon tulad ng "Uy! Grabe!" at "Tara!". Bukod dito, nakakatulong ito sa pagpapalaganap ng wikang Pilipino at pagpapaunlad ng voice acting industry sa Pilipinas or sa bansa. Proseso ng dubbing. May ilang mahalagang hakbang ng dubbing. Una, ang pagsasalin ng script sa Pilipino. Ikalawa, ang cultural adaptation kung saan inaangkop ang humor at tono sa kulturang Pilipino. Ikatatlo, ang voice acting ang sunod mixing. At panghuli, ang lip sync, matching upang tumuba ang boses sa galaw ng bibig ng aktor. Halimbawa ng dubbing. Ilan sa mga kilalang halimbawa ng Filipino dubbing ay ang Volts 5, Legacy, mga Korean drama adaptation at mga anime tulad ng One Piece, Detective Conan, at Hunter x Hunter. Ito ay napapanood natin nung bata pa tayo, di ba? Makikita rin ito sa ilang lokal na palabas tulad ng Maria Clara at Ibarra, lalo na sa mga flashback sequences. Limitasyon ng dubbing. Gayunpaman, may mga limitasyon ng dubbing. Minsan nagiging corny o hindi tugma ang mga emosyon sa eksena. May mga biro at idioma rin mahirap isalin sa Pilipino. Dahil sa mga pangangailangan ng lip sync, may mga pagkakataong nabubuo o napuputol ang orihinal na kahulugan. Subtitling sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, nangingibabaw ang subtitling sa mga streaming platform tulad ng Netflix, iWantTV, mga Viva Max at YouTube. Ginagamit din ito sa mga indie films sa Cinemalaya at Q-Cinema upang maging mas bukas sa international audience. Karaniwan din sa may Filipino subtitles ang K-drama, J-drama, Thai BL at documentaries. Bakit ginagamit ang subtitlings or subtitles? Isa sa mga dahilan kung bakit ginagamit ang subtitles ay dahil mapapanatili nito ang original na emosyon ng aktor. Mas mura at mas mabilis din itong gawin kumpara sa dubbing. Bukod dito, nakakatulong ito sa accessibility lalo na sa pamamagitan ng closed caption para sa may mga kapansanan sa pandinig. Mga hamon sa subtitling. May mga hamon din ang subtitling sa Pilipinas. May ilang manonood ang mabagal magbasa, lalo na ang mga bata. Limitado rin ang espasyo dahil sa dalawang linyang subtitle rule. Bukod dito, kailangang isaalang-alang ang mga elementong kultural tulad ng opo, ate at kuya na wala sa ibang wika. Halimbawa ng Filipino subtitling. Ilan sa mga halimbawa ng Filipino subtitling ay ang Filipino subtitle sa Netflix, mga YouTube vlogs na may Filipino caption at mga lokal na pelikula sa film festival na isinasalin sa English para sa mga dayuhang hurado. Mga bata, 2 linggo na lang at magsisimula ng midterms. Isang stela ang igagawad sa magiging una at pangalawang pwesto sa bawat 4 na subjects mula sa bawat grado.
At sino man babagsak sa bawat subject, agad papatawan ng Tonicus. Paghandaan niyo mabuti ito. O siya, ibabalik ko na yung history quiz papers niyo ng isang araw. Alice Paulette, Nakakakaba kapag may test, di ba? Edward Berkshire, Okay lang yan. Nag-aaral lang mabuti si Anya palagi. Anya Forger, not elegant ito. Mag-remedial class ka. 諸君、再来週はいよいよ中間考査だ。全4教科で各教科それぞれ学年の史跡実績にステラが一つ授与される。逆に赤点を取った者には問答無用でトニトラ。皆心して挑むように。では先日行った歴史の小テストを返却する。アリス・ポーレット、テスト不安だね、アーニャちゃエドワード・マーク、ん。問題ない。アーニャ最近勉強頑張ってる。アーニャ・フォージャー。ノットエレガント、放課後補習だ。 Sa kabuuan, mahalaga ang dubbing at subtitling sa media ng Pilipinas dahil nagsisilbi itong tulay ng wika at kultura. Pinapadali ng dubbing ang pag-unawa ng masang Pilipino habang pinapanatili naman ng subtitling ang orihinal na emosyon ng palabas. Bagamat may limitasyon ang bawat isa, kapwa sila mahalaga sa epektibong pagsasaling pangpelikula sa konseptong Pilipino. Hanggang dito lamang, maraming salamat.